Hello everyone! Welcome to Money Views by Rodel. Time out muna tayo sa crypto at stock market. Ang pag-uusapan natin sa episode na ito ay tungkol sa SSS at makakapanayam natin mismo ang representative nito para sagutin ang ilang katanungan tungkol sa SSS benefits. Tandaan po natin, ang SSS ay napakalaking bagay para sa ating present at future finances. So let's hear it from him! Hello everyone! Welcome to Money Views by Rodel. At maganda ang topic natin ngayon tungkol sa SSS or Social Security System. Marami po tayong natanggap na mga katanungan. Maraming salamat sa mga nagpadala, mga nag-message at maraming gusto silang linawin or itanong lalo na sa mga updates tungkol sa kanilang SSS. And that is good. Good sign yan kasi ito ay para sa ating future, hindi lang sa sarili, pati sa ating pamilya. Tamang-tama yung topic na yan. At inimbitahan natin ang ating kaibigan, si Mr. Danilo Calape, ang representative ng SSS dito sa Middle East at siya ay nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. So, Danny? Maraming salamat kami na imbitahan sa inyong programa. Ito ay indeed savings naman talaga ang ating advokasya sa SSS. So, papasalamat kami in behalf of the Middle East team ng SSS na kami ay makapagpahayag ng ating programa at masagot kung ano man yung katanungan tungkol sa ating serbisyo. Maraming salamat, Sir Rodel. Maraming salamat din sa pagtanggap ng aming invitation, Danny. So, diretso na tayo. Maraming katanungan, sinabi ko nga, pinadala sa atin, pero syempre, yung pinaka-importante, ni-screen natin para mabigyan yung pinaka-talagang gusto nilang linawin. So, simulan natin. Ito yung mga unang-unang tanong nila parati. Kasi nga, nasa gitna tayo ng pandemya. Sabi ko gitna kasi hindi pa naman siya nasosolve. So, ito ang kanilang unang-unang tanong talaga. Ang dami. Paano mag-claim at magkano ang benefits ng mga SSS members o ng mga beneficiaries nila kung nagkaroon o nawala dahil sa COVID-19? Okay. Magandang tanong yan kasi indeed, nasa gitna pa tayo ng pandemya. So, marami sa ating mga members na nagkaroon ng COVID, nag-test sila ng positive. So, they have to undergo 14 days na quarantine. No? Yung iba na confine. So, sa SSS, meron tayong sickness benefit. Ito yung kabilang sa mga short-term benefit ng SSS na kapag ikaw ay nagkasakit, regardless kung ano yung cause, so one of them is COVID, so meron silang sickness benefit, entitled sila doon. So, yung requirement nila doon is yung kung hindi na confine, yung PCR test na positive, piniprint nila yun sa kawakal na. No? Yeah. And then, kung na-confine, well, nagbibigay yung hospital ng discharge summary or medical report. And then, prior to submission, i-enroll lang nila sa kanilang my.sss account yung kanilang savings account with Philippine banks. And that's it. Pwede nila i-send by email kasi mahirap nga naman lumabas, lalo na kung katatapos lang ng kanilang quarantine. Ang gandang information yan, Danny, kasi imagine, gano'n na pala siya kabilis at kadali. Ano na yan, digital na, no? All they need to do is i-access lang yung SSS account nila dun sa website. Napakadali. Wala pa kasing online filing ang sickness benefit. So, yung iba na mahirapan talaga makapunta sa ating opisina, inaalaw namin na mag-send through email basta maliwana o malinaw yung pagkaka-scan ng document. So, the amount that they will be receiving is equivalent to 90% ng kanilang salary bracket na dineclare sa SSS. At napakalaking tulong yan. Well, malaking tulong na kasi yung iba, unexpected yun. So, pandagdag na rin. So, sa karagdagang informasyon po at sa mga hindi nakakaalam, ayan, klaro po,
galing mismo kay Mr. Danilo Calape na may matatanggap na benepisyo basta sundin nyo lang yung binanggit niya na mga requirements para dun sa mga nagkaroon ng COVID. Mahalaga lang din na aktibo silang naguhulog. Halimbawa po, mahalaga nahulugan yung last year, or halimbawa nagkasakit this quarter, dapat may payment yung first quarter or last quarter last year. Kasi at least 6 months yung i-pick up sa system para doon i-base yung computation ng benefit. Yan, importante yan. Updated ang kanilang SSS contribution. Okay, dumako tayo sa pangalawa. Okay. Para sa kaalaman ng mas nakakarami, pakiklaro po kung ilang months ba talaga ang dapat total contributions ng member bago makatanggap ng monthly pension from SSS. Okay. Marami nagtatanong dyan. Kasi kino-compare nila na kailan daw maturity. Kasi inaano nila sa insurance, diba? Sa insurance, merong maturity. Sa SSS, walang maturity actually. Ang ano lang natin is per benefit, merong kanya-kanyang requirement na number of contribution. So, sa tanong mo na hanggang kailan ba ang contribution? For retirement benefit, at least merong kang 120 months or 10 years. Kahit putol-putol siya, basta yung total niya is 120 months, qualified pa rin ng pension pagdating ng 60 years old or 65, depende na sa option ni member. Yun. So, kumbaga yung retirement, ang may mahabang number of contributions na required para magiging entitled ang isang member. So yun, linawin natin. No? So ang pinaka-importante, 120 monthly contributions in total kapag nag-retire. At okay lang kahit putol-putol siya. Yes. Kahit putol-putol, basta yung sumada niya, yung total, 120 months prior sa semester ng pagretiro. So halimbawa, meron tayong isang senaryo, isang manggagawa, let's say, pagdating ng 60 years old or 60 na siya, hindi na siya nakapag-contribute, pero naka 120 siya in the past. So tumakbo ang 5 taon hanggang 65 years old siya, may makukuha pa rin siya. Meron. At, merong matinding example nga dyan nung kabayan natin, nagbibisikleta doon sa Buraida. Nagkataon na nag-EOW na sa lubong namin, we were pasyal-pasyal sa Buraida. Kabayan, hindi ka pa ba uuwi? Wala pa nga So, tinatanong ko, member ka ba ng SSS? Yun na nga, hindi ko na natuloy. Nakailang taon ba? Siguro may siguro more than 10. Gano'n. Sabi ko, pag pupunta ka sa Riyadh, pupunta ka sa embassy, ayun, entitled na pala siya ng pension. And he was 70 years old that time. So nakuha niya yung 10 years. Yung 10 years sa pension niya. Yun yung example na naputol man, basta merong 10 years, at least, meron siyang pension pa rin. Napakalinaw nun. Napakalinaw nung sinabi mo yun. At I'm sure maraming malilinawagan. Kasi yun yung isa sa mga hindi klaro sa mga naghuhulog ng pension, ng SSS contribution. Hanggang kailan ba? Dapat ba pag dumating ako ng 65, yung last 5 years ko, dapat dire-diretso para pagtugnong ng 65. Hindi pala. Basta ang pinaka-importante, ang pinaka-basis ay 120 monthly contributions in total. May bearing ba yun? May bearing ba yung dami ng ikinontribute mo sa matatanggap mong pension? Meron po. Unang-una, tinitingnan ang huling 5 taon ng inyong paghuhulog. So, yung last 5 years, mahalaking epekto siya doon sa basic pension mo. Kasi i-average yung last 5 years na. So, kung tuloy-tuloy at consistent na nasa maximum ka, let's say for example, you have contributed in the maximum for the last 5 years, upon retirement, guaranteed yung pension mo na meron kang 40% doon sa average bracket. Let's say ang
average bracket mo for the last 5 years is 20,000, Hmm. yung average pension mo nasa 8,000 mahigit. Ah. 40% of 20,000. Then plus na yung 1,000 na dinagdag ng gobyerno plus yung 10% ng mga dependent per child yun up to 5 dependent children. So halimbawa, merong isang manggagawa na let's say 20 years na siya naguhulog, pero pagdating niya ng 50 years old na siya, huminto na. So pagdating ng 65, ang titingnan ng SSS yung last 5 years na bago siya huminto. Yun ang magiging basis. Yes. Ah, okay. Baka isipin nila, yung last 5 years walang hulog, di zero. Hindi. Yung last 5 years na naihulog niya. Pero mas maganda pa rin, idiretso nila ang paghuhulog hanggang bago mag-retire, di ba? Yes, sir. Lalo na sa mga empleyado sa atin, wala silang choice kasi mandatory. Pero dito, kahit mandatory na rin yung coverage natin, wala naman kami pang way sa ngayon na mapilit si kabayan. So, what we are doing now is more of convincing lang para mag-register sila. May isa pang parang follow-up question nandun. Magkano natatanggap ng SSS member kung sobra-sobra na sa 120 months monthly contributions niya sa retirement? Ano advantage? Okay, the advantage is the longer you pay, mas higher yung matatanggap. Yun ang doon. Pero para maramdaman mo yung increase or yung advantage noon is dapat naka 20 years ka or more. Kasi kung insakto lang like 12 or 15 years na hulog, ang gagamitin na formula, doon pa rin 40% of the average monthly salary bracket. Yun pa rin yung gagamitin na formula. Pero kung naka 20 years ka or mahigit pa, ang gagamitin formula is yung 20% plus merong 2% per year na sobra sa 10 years. So sa 2% pa lang, sa 10 years, 20% na yon. So mas malaki yung matatanggap mo. Okay, so may 40% pa on top, meron pang 2% per year na sobra. Na sobra. Yes. So mas malaki ang magiging retirement benefit mo kung more than 20 years. So yun, so mga kababayan, pagdating ng 10, 12, 15, wag muna kayo minto hangga't makakapaghulog hanggang 20 years. Kasi for future, di ba? Mas malaki ang matatanggap. Kasi while they are paying then, meron naman mga short-term benefit na maaari nilang ma-avail. Ano na iba, sa mga kababaihan na unlimited na rin yung maternity benefit. So, dati kasi up to 4 lang. Ngayon, unlimited. Although mahirap din magpapalaki ng anak. Pero at least on the side of SSS, we give a benefit doon sa maternity na alatul unlimited siya. Since from 2019 March. Balita yan. Magandang balita yan. Unlimited na pala. Hindi gaya dati, no? Yes. Dati up to 4 lang. Up to 4. Complete Wow. deliveries, yes. Sige, proceed naman tayo sa ikatlong tanong natin. Paano at magkano ang makiklaim kung sobra-sobra na naibat sa required contributions? Ayun, nasagot na to kanina. Kanina, yes. So, mas marami or beyond 120 monthly contributions, hanggat maaari kung more than 20 years kayo ng contribution, the better, the bigger monthly pension ang marireceive nyo pagdating ng 65 years old na kayo. Yes. So ito talaga, savings talaga to, no? Pag-iipon para pag-retire natin. Okay, next question. Ano ang ibig sabihin ng optional at mandatory retirement? Okay, ang optional, yun yung optional mag-apply ito sa mga 60 years old na hindi na nagtrabaho at ayaw na rin maghulog, no? Kung hindi na makapaghulog. Optional retirement kasi at age 60 pwede ka pa namang magtrabaho sa company or even as overseas worker. So
optional retirement ito. Isa sa requirement nito sa mga empleyado is yung certificate of separation na wala na siyang trabaho at age 60. Sa mga overseas worker, walang requirement na ganon. Mag-log in lang sa kanilang my.sss account, doon sa e-services, submit retirement application. Basta naka-enroll na yung account nila sa bangko, in 2 weeks time, nandoon na yung pension nila. Wow. O ganun lang. Yung iba, mag-avail ng 18 months na advance pension. They call it lump sum, pero actually hindi yun lump sum. Okay. Ang lump sum kasi is yung bigay siya lahat, wala nang pension. Yun, 18 months advance pension lang. Option kasi yun na maaari mong i-avail upon filing. And then, pag na-receive mo na yung 18 months na advance pension, Maghihintay kasunod na monthly na yon on the 19th month. on the 19th month. Wow. Yes. And then yung lump sum, ganun din ang procedure kung mag-a-apply ka ng lump sum. Ang lump sum actually hindi siya ina-apply sa retirement. Okay. I mean, ang totoong lump sum kasi, yun yung, halimbawa, 60 years old na, ayaw na maghulog. Gusto na niyang kunin. Hindi siya naka 10 years. Let's say, 90 months lang nakuha niya. May option siya na kukunin niya in lump sum. Ang tawag namin lump sum retirement. Bibigay yung total amount of savings plus yung aggregate na tubo niya around 3% per annum. Okay. So ibabalik sa kanya yung hulog niya plus yung tubo. So yung 100% na na-contribute niya plus Yes. Plus yung employer share, halimbawa kung empleyado siya. pati interest rate, ibabalik sa kanya ng buong buo. Yes. Yun nga lang, wala na siyang magiging monthly. Oo. Ang matira na lang is yung funeral benefit. Okay. In case bawiin na siya. Yun. So, ibig sabihin pala, kahit anong edad ka, pwede ka mag-apply ng, basta pag tungtong mo ng 60, pwede kang Yes. mag-apply ng lump sum. Yes. Basta hindi ka na interesado maghulog at 60 years old ka na. Mm-hmm. Hindi ka na empleyado. Gusto mo nang kunin. Well, papayagan ka ng SSS dyan. Meron lang pinapapirmahan yung parang intent, letter of intent na ganon. Ayaw ng mag-continue. I think maraming naliwanagan dyan. Maraming naliwanagan dyan sa mga nanonood ngayon at napakagandang information yan. Lalo yung mga nag-60 na nagpaplano na i-enjoy na nila yung pera nila or kung gusto man nilang inegosyo or paggamitan sa ibang bagay. Yon, pwede po pala kayong mag-apply ng lump sum. So all you need to do again is to visit yung website ng SSS. Basta yung lump sum, applicable lang yan kung hindi siya naka 10 years. Kasi kung naka 10 years siya, pension talaga yung ibigay. Okay. So, yon, malinaw po yon. Kung hindi kayo naka 10 years o hindi kayo naka 120 months na contribution, pwede kayong mag-apply ng lump sum. Pero, kung 120 years and above, 120 months and above, automatic monthly pension ang matatanggap niyo. Pero may option kayo to avail of 18 months advance. Yes. Yun, yan ang magandang balita. Yung advance. So, okay, salamat. Sunod na tanong, paano malalaman kung magkano ang magiging estimated amount of SSS pension? I think nabanggit mo kanina, siguro ulitin lang natin. Paano malalaman kung magkano ang magiging estimated amount of SSS pension? Okay. Siguro yung formula. Sa mga merong access, yes. Sa mga merong access sa my.sss, doon sa portal, meron siyang calculator doon. Sa inquiry, mayroong drop-down list doon. Mamili siya, retirement, magkano ba ang pension niya, ganun, estimated pension. Makikita niya doon. Pwede rin, may calculator siya. Kung 10 years lang ang hulog, sa 10 years lang tayo, kasi yun ang easiest, 10 years, tapos naghulog siya ng 2,600 or 2,400 before. Ang bracket nun is 20,000. Titingnan niya kung naka 5 years pa siya doon.
gamit yung calculator na, tingnan nila 20% of 40% of 20,000. Yun yung average pension niya. Wow. Yun yung minimum benefit. And then, kung more than 10 years, pwedeng 20% ang i-compute niya, tapos yung 2% per year, i-plus niya doon. Plus niya doon. Ayun. Mm-hmm. Yun. So, Kasi ang formula doon sa more than 10 years is 20% of the average monthly pension, average monthly salary credit, plus 2% per year na sobra sa 10 years. Then plus 300 pesos. Merong yung fixed na 300 pesos. Yun yung nasa formula. Pero yun yung nagpapalaki. Yes, sir. Pero it applies also kahit sa OFWs, no? Kasi, di ba, hindi naman lahat Yes, sir. Oo. ang salary. Lahat. Iisa lang po yung, kahit empleyado o overseas, iisa lang yung formula na Yung voluntary contribution, di ba? Yeah, voluntary contributor or self-employed. Pagdating ng retirement, ganun lang din ang computation kasi defined benefits eh. Okay, good. Next question. Ano ang mangyayari sa SSS contribution kung nawala na agad ang pensioner? Siguro bago siya mag-pension. Retirement. Oh, so unfortunately, halimbawa, nawala siya bago Okay, nag-pension na siya. Mm-hmm. O dalawang sitwasyon actually ito. In case na hindi pa siya pensioner, below 60 pa siya, at kung nawala si member, yung mga anak na below 21 years old, dependent yun, automatic yun. Regardless of legitimate or illegitimate, kasama yun. Mm-hmm. And then, yung asawa, kasama din yung asawa. Mayroon siyang pension din. Pero isang bigay lang. So, meron ding iba na illegitimate children, ang guardian is yung mother nila, representative payable sa minor children. Sila yung magpe-pension, yung mga anak up to 21 years old, yung asawa up to the time na wala na rin siya or up to the time na mag-asawa siya muli. Okay. So yung kung ano yung matatanggap ng pinaka-principal member, yun ang mapupunta dun sa asawa at anak. Yes. Yung isang sitwasyon naman, ano yun, ayun, iklaro ko lang. Let's say matatanggap dapat ng pensioner, let's say 8,000, nawala siya, ang mapupunta sa asawa ay 8,000. 100%. 100%. Yes. Sa mga anak, ilang percent? 10% of 8,000 per head yun. Per head, ayun. Klaro. Ganun. And then, halimbawa, kung pensioner na si member, nawala, no? And then, buhay ang asawa, ililipat 100% doon sa asawa, sa living spouse. And then, kung mayroon pang dependent children, ganun din. Lilipat din. Now, in the event na walang natira, na immediate family or nearest kin, doon ibigay. Kung sino yung may succession yan eh. Okay. Kung may asawa at anak, din magulang. O pangatlo na lang magulang. Or kapatid. Yun gano'n. So dire-diretso pa rin. Hanggat nandun yung kanilang immediate family member. Mm-hmm. Ayun, Meron lang merong karagdagan doon sa benefit ng SSS kasi doon sa wala ng primary beneficiaries. Kung gano'n ang sitwasyon, merong tinatawag ang SSS na 5-year guaranteed pension. Na halimbawa si member, retiree, nag-pension lang ng 2 years or 3 years. Nung nawala siya, meron pang balance of 5 years. So, yun ang ibigay doon sa mga secondary beneficiary. Oh, malaking tulong, malaking bagay. Kasi buo siyang ibigay yung balance of 5 years. So, tingnan nyo nakakailang tanong tayo pero ang bottom line, mga kababayan, is napakaraming benepisyo ang SSS kaya ito talaga ay savings para sa future natin at ng ating pamilya. So, dire-diretso po ang paghuhulog dapat at bigyan natin ito ng atensyon. Okay, so diretso muna tayo.
Pwede ba maging dependent ang illegitimate or adopted child? Yeah, illegitimate, yes. Kaso, kapag merong legitimate at minor din, bawa, may anak din siya on the second wife, minor, tapos sa first wife, may minor de edad pa rin. Unahin yung nasa legitimate side. Okay. Let's say, kung merong tatlo sa legit, dalawa na lang yung bakante for illegitimate. So, kung tatlo anak niya, sorry yung isa. So may priority. May priority. Tapos doon sa adopted, dapat legal na pag-adopt. May papel talaga. Hindi yung adoption na kumbaga ano lang, yung sa Bisaya, inato lang ba? So dapat may papel. Legal, yes, legally. May papel, documents. Yes. Okay. Yes, Tama legally naman. adopted. Okay. So, saan ka nga ba sa atin, Danny? Sa Bohol. Napakagandang probinsya, napakagandang lugar. Chocolate Mills and Tarsier. Yeah. May mga pension ko rin. Sige. Next question tayo. Paano ang computation ng SSS pension ng mga voluntary members ng OFWs? I think nasagot na to, no? Kanina. Parehas lang tayo. Parehas lang. Doon pa rin sa 40% ng average salary bracket for the last 5 years. For the last 5 years. Ganun pa rin. Ano at sino ang qualified para maka-avail ng SSS maternity benefits? Yon, yung mga female members na actively paying members, actively contributing members. So, kasama dyan ang self-employed, voluntary, at overseas workers. Kasama dyan. So may required may required monthly contributions na dapat active siya before manganak? Yeah, let's say nasa third semester tayo ngayon. Kung manganak siya by December, dapat nahulugan na yung January to June before June 30. On or before June 30 this year. Or may hulog siya last year, July to December. Okay. Kahit at least 3 months kasi kung hindi man buo, at least may makukuha. Pero para buo, 6 months at least. Ayun, sa mga kababayan natin dyan. Yeah, at least 6 months at least. Sa mga kababayan natin, narinig nyo po na mga kababayan natin nagdadalang tao. Yun, magandang informasyon. Yeah. Okay. Meron ngang tumawag, ma-share ko lang na hindi niya alam na naka 10 years na siya. Nagtanong siya sa akin kung qualified ba siya, manganganak siya by October. Last hulog pala niya is 2019. So sinabi ko agad na sorry, hindi ka qualified. Kahit babayaran mo ngayon, date of payment ang titingnan eh. Okay. Kahit babayaran yung January to June, hindi pa rin siya entitled. Matanong ko rin lang, magkano ba ang benefit na makukuha? Under sa new law, yung Republic Act 11199, tsaka doon sa expanded maternity law, 105 days na yung maternity benefit. Sa ngayon, that's around 70,000, yung pinakamataas. Malaki rin. Napakalaki. Oo. So, next question na tayo. Ilang dependent children ang allowed para makatanggap ng monthly allowance? 5 up to 5 maximum. Pasok. Okay. So, yung Yes. pang-anim, hindi. Sorry. Yeah. Okay. Sorry. So, hanggang 5 po ang pasok para makatanggap ng monthly allowance. Okay. Next question. Gaano katagal makakatanggap ng dependents or monthly allowance ang anak na lagpas 21 years old, lalo na kung ito ay differently able or physically or mentally differently able physically or mentally. Yeah. Yung mga mayroong congenital, yun ba ang term doon? Mayroong lifetime na dependency. Kailangan nila mag-submit ng what you call this, medical certificate issued by the government physician, yung mga government doctor sa atin. So hihingi sila doon, dalhin nila yung anak nila na ganun ang kalagayan, that the doctor will certify that this child will be dependent of support for life.
So yun yung paghahawakan ng SSS na yung bata na yon pensyonado siya hanggang sa lifetime. Lifetime. So, Kasama siya in sa average, sa ngayon, anong mga amount niyan? Nasa 1,000, nasa 800, kasi depende sa amount ng pension din ng member. Kasi 10% lang yan or 350 Okay. pesos per month. So, Pero yun yung 350 pinakamababa yun. Yung range, yes. range niya. Kasi, alam kung pension niya 15,000, so at least meron siyang 1,500. Tama ba ako? Yeah. So, may pension na siya, meron pa yung anak niya at malaking tulong yun, lalo kung differently able physically or yes. mentally. Opo. So, yun, malinaw yun. Ano ang mangyayari sa SSS contribution na naihulog na ng members na nasa edad ng 65 years old pero di umabot sa required contributions ang naihulog niya? So, ganun pa rin. Kahit 60 years, 65 na siya at hindi pa siya naka 120, pwede pa rin niya ituloy. Or, kung ayaw na niyang maghulog, pwede niyang kunin in lump sum. Yung nabanggit ko kanina na total amount of contribution plus yung interest niya. Okay, yun, malinaw. Okay. So, yun yung mga karamihang questions. Balikan ko lang yung unang question kanina, yung tungkol sa COVID kasi may nag-send ng message ngayon. Linawin uli natin. Sa mga nasa Pilipinas at mga nasa ibang bansa, mga OFWs, kung sila mismo ang nagkaroon ng COVID, Yeah, sila mismong membro silang mismo nag-membro, kailangan nilang bisitahin ang website ng SSS at doon mag-file ng claim. Tama po ba? Hindi. Mag-email muna sila sa amin. Mag-i-email sa inyo. Meron tayong email address doon. Yes, riyadh@sss.gov.ph ng ating office email dito sa Riyadh. So, mag-send sila ng inquiry to know whether they are qualified or not, or mag-text sa WhatsApp yung sa number ko, and then magtanong sila kung mag-qualify ba sila para bago sila mag-produce ng documents. Yung mga medical certificates. Yes. Kung halimbawa naman ang sitwasyon ay yung mismong OFW ang nawala, paano mag-claim ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas? Okay. Online na yon. Una, yung funeral benefit ngayon, kapag ang legal spouse ang mag-claim, dependent legal spouse, mag-register lang siya sa website, yung asawa, yung living spouse, and then, once maka-register siya at may na-enroll na savings account or disbursement account, doon sa website, yung sa portal, mag-login siya. Sa e-services section, submit siya ng application doon. Submit the funeral claim. And then yung death benefit, i-submit niya by face-to-face sa mga branches or sa amin dito sa Riyadh. Ayun. Pupunta lang sa branch. Mr. Danilo Calape, napakaraming impormasyon ang naibigay nyo at maraming kasagutan dun sa mahaba-haba nating pag-uusap dun sa mga naibigay nating tanong. I think napapanahon at ito ay napaka-importante sa mga nangyayari sa panahon ngayon. So, maraming salamat. Siguro, ito na panghuli, ano yung message nyo sa ating mga kababayan on behalf of SSS? Sige po. On behalf of SSS po, sa aming team dito sa Middle East, kami po ay kumakatoksin sa inyo na bigyan nyo ng parang allocation. No? Gawin yung part of your expenses itong paglalaan para sa inyong social security dahil darating talaga ang time na kakailanganin nyo. No? Kakailanganin nyo siya and then talagang maaasahan nyo. So yun po, madali lang naman. Itong pandemya, akala natin negative na lahat. Ito ay
nagbigay pa sa amin sa taga sa ICSS ng karagdagang yung pagpupursige. Alam niyo ngayon na mas napabilis ngayon yung pag-grant natin ng benefit dahil online lang at the comfort of your home. Magagawa niyo na pag member niyo sa cellphone niyo lang. So gano'n nakabilis ngayon. So meron pa rin magagandang nangyari kahit nasa pandemya tayo. So maraming salamat po sa inyo lahat. At yun, napakaganda rin at na andyan ang presence nyo na pwedeng mag-reach out anytime, may online, may telepono, may email, at nandiyan kayo pati para magbigay ng informasyon. Okay. Okay. Thank So, you po. maraming salamat once again on behalf of Money Views by Rodel. So, thank you very much, Sir Danny Calape, ang representative ng SSS dito sa Middle East at nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much. There you go, mga ka-Money viewers. Narinig po natin mismo sa representative ng SSS na si Mr. Danilo Calape ang mga benefits at mga napakaraming impormasyon tungkol sa SSS. Lagi po nating tandaan, ang SSS ay may short-term at long-term benefits na makakatulong sa ating personal finances. Hindi lamang sa sarili, kundi sa ating pamilya. Ito po, si Rodel Del Mundo ng Money Views ang nagsasabing mag-invest at mag-ipon para sa maaliwalas na panahon. Thank you!